Maraming salamat naman po kung kami ay nakakatulong sa inyo. Hangad natin, syempre, kung Pantawid Pamilyang Pilipino program na mabigyang linaw yung mga katanungan ng ating mga beneficiaries. Yes. At tama na doon sila nagtatanong para masagot natin ng direkta. Nabalitaan ko, Miss Grace, na hindi lang pala matalino ang ating mga ka-4Ps. Maganda at talented pa. Dahil nitong nakaraan, nabalitaan ko may kinoronahan na beauty queen. Ang pangalan niya ay si Ana Margaret Mercado. Ayan. Palakpakan natin si Miss Ana, ang beauty queen. O, tama ko ito ang pinaranahan sa bilang Miss Teen International Philippines. Wow! Sa naganap na Miss Grand Philippines 2024 noong September 30 sa Pasay City. Wow. Si Ana ay isang miyembro ng 4Ps, active sila, at siya ay galing sa Agripay, Quirino. Isa siya sa mga monitored children natin. So, Wow! makita mo naman, hindi lang matatalino at gaya na lang ito, magaganda din ang mga beneficiary ng 4Ps at mamayagpag sila hindi lamang sa pang-akademiya, kung hindi sa iba't ibang aspeto din ng mga nakaraan. Meron na tayong nakita na nakasali din sa sports. Wow! Yes, talagang all around diverse yung talents na meron ang ating mga ka-4Ps. And of course, hindi lang si Miss Grace ang proud sa inyo. Kami lahat dito na bumubuo sa DSWD is proud na proud sa inyo. Ayan, muli congratulations po sa inyo, Beauty Queen, Ana Margaret. Ayan. Wow! Beauty Queen na Beauty Queen, di ba si Miss Grace? Parang may balak din sumali. Kinula. Yes, kaway-kaway. Anyways, ito nga, bago na tayo dumako sa ating fast break, syempre, alamin muna natin, Miss Grace, ano nga ba yung mga updates? Ano yung mga bago sa programang 4Ps? Kasi nabalitaan ko din, Miss Grace, na kailangan or inaanyayahan yung ating mga ka-4Ps na mag-update ng kanilang profile para sa F1KD o First 1,000 Days of Life na cash grant. So, pwede nyo po bang bigyan ng linaw? Bakit kailangang mag-update ng profile? Sino yung mga kailangan na gawin yung pag-update ng profile para sa F1KD grant? Tama ka dyan din sa isa nga ito sa direktiba ng ating Pangulo nung nakaraang zona niya, yung pagkakaroon ng first 1,000 days cash grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kaya naman, puspusan yung ating pagpapalaganap ng informasyon, lalo na doon sa mga miyembro natin na buntis at mayroong mga anak na 2 years old, pababa. So ano ba yung mga kailangan nilang ihanda ng mga document kapag sila i-update? Una po, para sa mga buntis, tiyakin lamang na meron kayong resulta ng inyong pregnancy test. Kapag ka po ito ay sinabi natin resulta, hindi lang ito yung one-time pregnancy Yes. test. Ito ay kinakailangan may certification ng doktor na sila ay buntis. Yes. At para naman po doon sa mga bata, kinakailangan ng birth certificate na magpapatunay kung ilang taon na. So yun yung mga kailangan nilang dalhin at isubmit sa kanilang city or municipal link. Kasi yan po yung mga magiging basihan natin kapag po tayo ay naaprubahan ng ating pondo, yan ang magiging basihan natin para sa pagpipili ng kung sino yung bibigyan ng first 1,000 days cash grant. Yes. Tandaan po natin na yung first 1,000 cash grant, hindi po ito per household, pero per beneficiary po ito. Napasok Per po beneficiary. So, tama po ba, Miss Grace, na per beneficiary, so sa isang household, dalawa ang buntis. Maaari yung dalawang nagbubuntis at may anak na 2 years old pababa ay makakuha ng cash grant na ito. Tama yan, Gino. Yan. Per beneficiary. Yes. Ayan. At ito pong first 1,000 days na natin, ine-expand po natin yung health grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino. Kasi yung sa health grant natin, tinitignan din natin yung aspeto ng kalagayan ng kalusugan ng mga batang 0 2 years old. Mga buntis. Medyo ngayon lang, meron tayong specific tutok. Yes. And maganda nga po yung panibagong ino-offer na cash grant
sana maaprobahan ang pondo ng 4Ps dahil makakatulong to, malaking tulong po talaga to para mabawasan ang malnutrisyon, ma-prioritize ang health ng mga nagbubuntis, ng mga kabataan, at of course, maiwasan ng stunting, hindi po ba, Miss Grace? Yan naman yung gusto natin i-address na Yes. bawasan yung malnutrition, Mm-mm. yung mga pagkakasakit, lalo na nung Tama. edad na mga bata na edad 2 pa ba? Yes. At ito nga, Miss Grace, madagdag ko lang. Parang narinig ko rin na parang kailangan nilang mag-register sa PhilSys or hinihikayat niya rin ang ating mga ka-4Ps na mag-register sa PhilSys. Ano nga ba yung reason? Bakit niyo po hinihikayat ang ating mga ka-4Ps na magkaroon ng national ID or mag-register sa PhilSys? Ang national ID po kasi yan po ay isa sa mga valid IDs na kaya naman din natin hinihikayat yung mga beneficiaries natin. At least meron silang valid ID na Yes. mapapakita na kahit saan mang transaction, pwede nila itong magamit. Yeah. And then, pwede nilang ma-maximize yung ating mga social services na available, lalo na kung nasa database na sila ng ating Philippine Identification System. Yes, mas maganda talaga na registered ang ating mga ka-4Ps para yun kasi parang yung ID na kumbaga kaya nating makuha, hindi na gaanong maraming requirements at talagang magkakaroon sila ng pagkakilanlan. Magkakaroon sila ng valid ID. Yes. Pinaka-identity mo, bukod sa ito ay valid ID. Yes. Eto na nga. Miss Grace, meron din kaming nasagap na katanungan naman mula sa ating ka-4Ps. Ang sabi niya po dito, bakit po or para saan, anong kaugnayan ng Sustainable Livelihood Program para sa mga ka-4Ps natin? Bakit pumapasok yung Sustainable Livelihood Program? Ang programa natin 4Ps, bakit meron pang SLP? Isa yan doon sa mga tinitingnan natin kasi ang gusto nga natin, di ba, pahintuin, tapusin, yung intergenerational cycle of poverty. Pero bukod sa pamumuhunan natin sa health and education ng mga bata, gusto natin may sapat na kakayanan o pagkakakitaan din yung mga adults sa bahay, yung mga magulang. So, meron tayong tinatawag na Sustainable Livelihood Program. Ito ay ni-implement din ng DSWD na kung saan maaaring mag-avail ng capability building, ng training, o kaya mabigyan ng puhunan ng ating mga beneficiary para naman ito paghahanda sa kanila kapag sila ay mag-exit na. Para meron silang sapat at tiyak na mapagkukulan ng kanilang income at matiyak din natin na hindi na sila muling babalik pa sa kahirapan. Tama naman. Napakaganda ng kumbaga partnership ng dalawang programa na ito kasi parang hindi ka basta iiwanan lang ng 4Ps. Kapag graduate ka, bibigyan ka pa rin nila ng kumbaga mayroon yung sabi nyo nga po kanina, bibigyan kayo ng parang training kung paano maging entrepreneur, puhunan. So, kapag hindi na kayo beneficiary ng 4Ps, magkakaroon kayo ng kaalaman kung paano maging self-sustainable. Tama. Ang gusto ko lang din bigyan maliban sa Sustainable Livelihood Program, kapartner din natin ng iba't ibang ahensya. Sila din nagbibigay din sila ng support. Kahit na ang ating lokal na pamahalaan, meron din mga support na binibigay pagdating naman doon sa sapat na pagkakakitaan ng ating mga beneficiary, lalong-lalo na yung mga tinatawag natin self-sufficient na pa-exit na sa program. Ayun. Ayan, sana malinaw sa ating mga ka-4Ps yung mga impormasyon na ibinahagi ni Miss Grace, ano?